pipe size ay in between dito sa ating inside diameter at sa outside diameter. NPS. So classification mga boss, itong 1/8 papunta sa 12 inches mga boss, no? Ang sukat ng ating pipe is masusukat mo to mga boss or mabibili. Number 1, carbon steel. Ito yung abbreviation niya mga boss, CS. Number 2, stainless steel. Ito naman yung abbreviation, SS. Yan, ganyan mga boss. Tapos ang pag tinatawag na straight seam mga boss is ganito ang forma ng kanyang tubo mga boss. Tapos ito yung thickness niya. Tapos nandito is nakabibil, ganyan mga boss. Ito yun sa kabila mga boss, no? Sa extra strong mga boss, no? Meron rin yung abbreviation nito mga boss, extra strong or X is yan inches na diameter ng pipe pataas na mga boss is pwede itong haba niya mga boss is pwede sa 30 or 40 feet mga boss. Hello mga boss, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again to my channel. Ngayong araw na to mga boss, pag-uusapan natin ng tungkol sa classification of pipe. Mga boss, kung naitatanong nyo, bakit pipes ang ating topic ngayong araw na to? Kasi mga boss, related sa tinrabaho ang tungkol sa mga piping classification. For example mga boss, nag-install tayo ng isang makina mga boss, ng isang buong system ng makina. So kailangan natin ng mga pipes para sa mga cooling, sa mga linyada, sa mga fuel line mga boss, no. So sa pag-request natin ng pipes mga boss is kailangan kabisado din natin ang mga classification ng pipe, ang mga matitibay na pipe, kung ano ba ang kailangan natin ng mga pipes para magamit sa ating pag-i-install ng isang buong unit mga boss. Mga boss, napaka-importante ng topic natin ngayong araw na to. Dahil ituturo ko sa inyo ang mga basic na kailangan nyong malaman tungkol sa piping classification mga boss. So mga boss, ang mga topic natin sa araw na to ay itong pipe basic terminology, pipe materials specification, classification of pipe, pipe end, pipe size, pipe thickness, at pipe length. Mga boss, dapat subaybayan mo ang video ko na to hanggang sa huli para mas malaman mo mga boss ang mga dapat mong malaman tungkol sa pipe classification mga boss. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. So mga boss, unahin na natin ang pipe basic terminology. So ito yung center line ng ating pipe mga boss. So makikita natin dito ang kanyang wall thickness mga boss, ha. Pag sinabing pipe mga boss is hollow object yan mga boss, no. So ang arrow na galing dito sa labas mga boss papunta dito sa kabilang labas mga boss sa kanyang circumference ng pipe mga boss is tinatawag yang OD mga boss. OD. Ang OD mga boss is tinatawag din yang outside diameter. Tapos mga boss, itong arrow na nasa inside ng ating pipes, ito papunta dito mga boss, ito naman ang tinatawag na ID. ID mga boss is inside diameter mga boss, ha. Tapos mga boss, ang standard 5 natin ngayon ay mayroong tinatawag na NPS. NPS mga boss. Ito yung namang nominal pipe size mga boss, no. Yan. Or tinatawag din tong mga boss na NB. Nominal bore. So mga boss, saan kaya dito ang ating nominal pipe size mga boss, no? Or itong ating NB mga boss. Nominal pipe size at NB parehas lang yan mga boss, ha. Mga boss, pag sinabing nominal pipe size ay in between dito sa ating inside diameter at sa outside diameter mga boss. So ibig sabihin mga boss, nandito siya sa gitna dito mga boss, ang ating nominal pipe size or nominal bore mga boss, no. So mga boss, ang NPS pala natin dito mga boss, no, is tong kulay red na hidden line mga boss nasa circumference ng ating pipe mga boss, no. Ito yung ating NPS mga boss. NPS. So itong linya na to papunta dito mga boss. So in between dito sa ID, yan, ito, at sa OD mga boss.
sa wall thickness or sa thickness or sa schedule ng ating pipe mga boss, no. So ang ibig sabihin ng NPS mga boss is number that defines size of the pipe. So mga boss, ang pipe natin ngayon ay nagde-define na sa NPS or nominal pipe size mga boss. So lahat ng sukat ng pipe mga boss is nominal pipe size na. So mga boss, masusukat mo ang diameter ng ating pipe mga boss ha, sa pamamagitan ng inches na unit mga boss or inches reading mga boss ha. So ang pipe mga boss ay ma-classified natin sa nominal pipe size niya mga boss, no, or itong NPS. Ito yung mga sukat na yun mga boss ng ating mga pipe mga boss. 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 inch, 1 and 1/2 inches, 2 inches, 3 inches, 4 inches, 6 inches, 8 inches, 10 inches, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, dumiretso sa 48 mga boss, tsaka 52, 56, 60. Ito yung mga nominal pipe size natin mga boss na mabibili natin sa mga tindahan mga boss, no. Ito yung mga sukat ng pipes natin sa kanyang diameter mga boss sa pamamagitan ng inches mga boss. So mga boss, pag sinabing pipe classification mga boss, itong 1/8 papunta sa 12 inches mga boss, no, ang sukat ng ating pipe is masusukat mo to mga boss or mabibili mo to or mapopurchase mo to mga boss hanggang dito sa 12 inches. Susukatin mo siya sa kanyang inside diameter mga boss. Dito mga boss, dito at saka dito sa kanyang inside diameter. So masusukat mo tong 1/8 hanggang papunta sa 12 inches mga boss. So dito naman sa 14 inches, yan, 14 inches papunta dito sa 60 inches mga boss, no, sa kanyang diameter mga boss, is masusukat mo to mga boss sa kanyang outside diameter mga boss. Dito at saka dito mga boss, susukatin mo to at saka dito. Makukuha mo to mga boss or mabibili mo to sa pamamagitan ng pagsukat mo dito sa kanyang outside diameter. 14 hanggang 60 inches mga boss ang diameter is mabibili mo or masusukat mo yan sa outside diameter mga boss. Pag dito naman sa 1/8 papuntang 12 mga boss, sa inside diameter yan mga boss. Ito yung mga maliliit na pipe size natin mga boss, no. Mga boss, kung bago ka pa lang nakapasyal sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss. Mga boss, pipe material specification mga boss. Ito yung klase ng material na makikita natin sa pipe mga boss, o mga ginagamit na mga steel material sa paggawa ng pipe mga boss. Ito yung number 1, carbon steel. Ito yung abbreviation niya mga boss, CS. Number 2, stainless steel. Ito naman yung abbreviation, SS. Number 3, alloy steel or ES. Number 4, kiln steel or CS mga boss. Number 5, polyvinyl chloride or PVC mga boss. Number 6, galvanized steel or GI mga boss. Number 7, black iron steel or BI mga boss. Mga boss, ito yung tinatawag natin na CS pipe, SS pipe, ES pipe, kiln CS pipe, PVC pipe, GI pipe at saka BI pipe mga boss. Sa pag-purchase natin mga boss, magagamit natin itong mga term na to mga boss. Itong mga abbreviation niya mga boss, no. Okay? Mga boss, ang mga material na to mga boss ng pipe natin mga boss, no, is may mga specification yan mga boss kung saan mo gagamitin mga boss or kung saan ito mas suitable na material ng ating pipe mga boss na gagamitan natin sa ating mga field mga boss, no, or sa ating mga machinery. Mga boss, classification of pipe mga boss. Ang mga pipe natin ngayon mga boss ay mayroong dalawang klase mga boss. Ito yung tinatawag na seamless pipe at saka welded pipe mga boss. So unahin natin ang seamless pipe mga boss. Ganito ang forma ng seamless pipe mga boss ha. For example lang mga boss, yan, ito yung pipe natin mga boss. Yan, plain lang siya mga boss, no? Kung makikita mo, puro pipe lang siya, plain. Wala siyang kahit anumang welding dito sa kanyang katawan mga boss. So dadako tayo dito sa welded mga boss para mas maintindihan mo kung bakit siya tinawag na seamless mga boss, no? So mga boss, dito sa welded pipe mga boss, no, is meron tong dalawang klase na welding type
sa ating pipe mga boss. Ito yung tinatawag na spiral seam mga boss at saka straight seam mga boss. Bibigyan ko kayo ng sample ng ating spiral seam at saka straight seam mga boss. Pag welded mga boss, meron yung tinatawag na straight seam at saka spiral mga boss. Yan. Straight seam at saka spiral mga boss seam. Yan, seam mga boss. So pag sinabi mong straight seam mga boss, ito yung mga nakikita natin na tubo mga boss, no? Ganito mga boss. For example, gawin natin tong pipe mga boss, no? Or tubo mga boss. Siguro nakakita na kayo ng ganito mga boss, no? Yan. Ito mga boss, oh. Yan, ganyan mga boss. Tapos ang pag tinatawag na straight seam mga boss is ganito ang forma ng kanyang tubo mga boss. Yan, tubo na to mga boss, di ba? Tapos nandito ang welding niya mga boss. Winilding siya dito mga boss. Nilagyan siya ng welded dito mga boss, oh. Sa gitna mga boss. Pero straight lang siya mga boss. Kaya siya tinawag na straight seam. Pag may welding ang pipe na nakikita mga boss, tinatawag yan na seam pipe. Pero pag wala mga boss, is tinatawag yung seamless pipe. Ito yon mga boss. Pag spiral naman mga boss, is ganito naman ang spiral na makikita mo mga boss, no? For example lang to mga boss, assuming na tubo to mga boss. Yan. Yan. Tapos ito, nakita nyo tong mga gap dito mga boss. Dito, winilding to dito mga boss. Yan. Yan. Naka-ikot dito, naka-spiral ang kanyang pag-welding mga boss. Kaya sa tinawag na spiral seam mga boss. Okay? So mga boss, pag sinabing welded pipe mga boss, is meron tong dalawang klase. Ito yung submerged mga boss at saka electric mga boss na welding mga boss. So, ang ibig sabihin ng ECW mga boss is submerged arc welding mga boss, no? At ito namang ARW mga boss is electric resistant welding mga boss na pipe. At saka itong AFW naman mga boss, no, is electric fusion welding na pipe mga boss. Mga klase ito ng pipe mga boss na gagamitin para sa specific na pagwi-welding mga boss, no. Ito yung submerged arc welding pipe mga boss is merong dalawang klase dito mga boss. Ito yung dalawang klase mga boss, no. Straight submerged arc welding mga boss at saka helical or spiral submerged arc welding mga boss, no. Dalawang klase dito sa SAW mga boss. So, ito yung straight submerged. So, ang forma niya nito mga boss is yung in-explain ko kanina sa karton mga boss. Ganito. Yan. Ito yan for example mga boss Nandito, straight lang siya sa gitna. Meron siyang welding dito sa gitna ang ating pipe mga boss. Ito naman sa helical or spiral mga boss is ganito din ang forma niya mga boss. Assuming nyo na lang mga boss na pipe itong drawing natin mga boss Tapos ganyan, meron siyang welding dito mga boss. Yan. Naka-spiral siya mga boss, no. Ito yung ibig sabihin ng helical spiral mga boss. Okay? Dito naman sa straight sub-arc welding mga boss is meron tong dalawang klase din mga boss, no. Two types niya mga boss. Ito yung single seam mga boss, single seam. At saka double seam mga boss. Na klase ng straight submerged arc welding na pipe mga boss, no. So pag sinabing single seam at double seam, ganito yon mga boss, oh. Dito ko na lang guguhit mga boss Yan, ito yung pipes natin mga boss. Tapos pag sinabing single seam, isa lang mga boss, yan. Tapos pag sinabing double seam mga boss, so dalawa ang kanyang welding dito sa gitna mga boss. Yan, assuming nyo na lang yan mga boss, no. So mga boss, pipe end. Pwede din natin i-classify ang pipes dito mga boss sa dulo mga boss, sa mga dulo ng ating pipe mga boss, no. So nakita mo yung dulo ng ating pipe mga boss, itong cut ng dulo natin mga boss. Pwede mong ma-identify ang klase ng pipe dyan mga boss. Unahin na natin ang plain end. Ito yung sample ng plain end mga boss. Yan, ito yung pipe. Yan. Tapos ito yung cut niya mga boss. So ganyan mga boss. Plain lang siya mga boss, 'di ba?
Yan, plain cut ang kanyang dulo mga boss. So ito yung thickness ng pipe mga boss ha. Dito naman tayo sa bevel end mga boss. So pagbabasihan mo tong mga end natin sa ating pipe mga boss, malaking tulong din to mga boss, di ba? For example, ito yan. Tapos ito yung thickness niya. Tapos nandito is nakabibil, ganyan mga boss. Ito yun sa kabila mga boss, no? Tapos nakabibil ang kanyang dulo mga boss. Yan, tapos ganito na siya. Yan. Yan ang bevel pipe mga boss. Bevel end pipe mga boss, no? So marami tayong makikita na ganito mga boss, lalo na sa mga welded pipe mga boss, no? Nakabibil na siya mga boss. Either 30 degree or 40 degree na bibil niya mga boss. Yan, para sa pagwi-welding ng ating tubo or pagkonekta dito mga boss. So ma-identify mo siya sa bevel end na pipe. Pagdating naman dito sa threaded pipe mga boss, ganito ang kanyang forma mga boss, oh. Threaded pipe. Yan mga boss. So kung makita mo mga boss, meron siya ditong parang thread mga boss. Dito na portion. Sa last na portion ng kanyang pipe mga boss, dito sa last, sa end, ito yung mga end ng pipe mga boss. Yan. So meron siyang thread dito mga boss sa dulo. Yan ang tinatawag na thread end pipe mga boss. So pwede mo siyang ma-identify dyan mga boss, no, ang pipe. At saka meron din tinatawag na special end mga boss, na klase ng ating mga pipe mga boss, no. Ito yan tinatawag natin na letter A. Sa special end yan mga boss, no. Ito yung socket pipe mga boss. Socket end. At saka itong B naman mga boss, ito yung tinatawag na bill and spigot mga boss, or spigot end mga boss. So yan lang mga boss, okay? So mga boss, dadako tayo sa pipe thickness mga boss. Pipe thickness, pag sinabing pipe thickness mga boss, ito yung thickness ng kanyang pipe. Ito mga boss, ito yung galing sa inside diameter papunta sa outside diameter. Ang sukat niya dito mga boss. Tinatawag din tong pipe thickness natin mga boss na wall thickness mga boss, no. Ang wall thickness o pipe thickness mga boss ay pwedeng i-express sa schedule mga boss, or yung kadalasan maririnig natin sa mga piping industry mga boss, or yung pagbili natin ng pipe, yung schedule, ECS ang abbreviation niya. So mga boss, ang standard schedule ng ating pipe mga boss ay ito: 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mga boss. Ito ang mga standard na thickness ng ating pipe mga boss. So pagpunta mo sa bilihan mga boss, is pwede mong isabihin mga boss kung anong schedule ng pipe ang gusto mong bilhin mga boss. Mga boss, remind ko lang sa inyo, nagbabase din to sa laki ng number mga boss ang ating pipe thickness mga boss. Itong 10 mga boss, itong 20, lalaki na rin ang mga kanyang wall thickness mga boss, ang sukat dito mga boss, no. Pagdating dito sa 40, 60, kung alin ang mas mataas na number mga boss, yon yung ang mas makapal na wall thickness or schedule ng ating pipe mga boss, no. So maka-categorize natin tong standard schedule mga boss, no, sa ating pipe mga boss, or sa ating schedule is meron tong tatlong latest na standard pipe schedule mga boss. Ito yung tinatawag na IPS mga boss. Yan. Ang meaning ng IPS mga boss is iron pipe system mga boss. Iron pipe system. Yan. Tapos mga boss, meron tong tatlong unit mga boss, or tatlong sistema mga boss, no. Okay mga boss, ito yung tatlong pasok sa IPS mga boss, no, or sa iron pipe system natin mga boss. Sa schedule na mga boss, ito yung mga latest na pagbabasihan na sa schedule na ngayon mga boss. Ito yung standard width mga boss, extra strong at saka double extra strong mga boss. So meron din tong mga abbreviation mga boss, no. Kuha lang tayo ng pentel pen mga boss. So ang abbreviation ng standard width mga boss is STD. Yan. Pasok sa STD mga boss is 5 na wall thickness papunta sa 440 mga boss. Yan yung standard width mga boss. Tapos dito sa extra strong mga boss, no, meron rin yung abbreviation nito mga boss, extra strong or
X is. Yan. X is yan mga boss. Single X at saka is mga boss. Ang ibig sabihin ng X is mga boss is extra strong. So, ang pasok naman dito mga boss no is extra strong mga boss is dito sa 60 papunta dito sa 100 mga boss. Yan. Tapos itong double extra strong mga boss or double X is or XXS mga boss is ito namang 120 papunta sa 160 mga boss. Yan yung ating pipe thickness mga boss. Okay? So mga boss, pagdating sa pipe length mga boss is meron tong tatlong klase na standard length or haba ng ating pipe mga boss ha. Yung sukat ng haba ng ating pipe mga boss. So ma-express natin siya either sa meter or sa foot mga boss or sa feet. Okay? So meron tayong 6 meter na pipe mga boss. So equivalent to sa feet natin mga boss is 20 feet. Ito. Yan. Tapos itong 9 meters na pipe length natin naman mga boss is equivalent to sa 30 feet. Yan. Tapos itong 12 meters na pipe length natin mga boss, ito na yung pinaka-standard sa pahabaan ng pipe mga boss. Ito yung pinakahaba na standard na length ng ating pipe mga boss. Is pwede din itong sukatin sa 40 feet. Yan. Okay? Then mga boss, pagdating dito sa ating sukat ng pipe is meron ditong basihan sa size ng ating pipe or yung inches na diameter ng ating pipe mga boss. Ito yun mga boss, oh, diameter ng ating pipe. Yan, ito yung symbol niya mga boss. Yan. So meron yung basihan mga boss. Pagdating sa 6 meter is hanggang dito lang to mga boss ang 6 meter. Mula 1/2 hanggang 2 inches. 1/2 hanggang 2 inches mga boss. 20 meter lang ang sukat niya mga boss. Ang pinakamahaba niyang sukat mga boss no. So pagdating naman dito mga boss sa 3 inches na diameter ng pipe pataas na mga boss is pwede itong haba niya mga boss is pwede sa 30 or 40 feet mga boss. So 3 and above mga boss no. 3 and above inches yan mga boss. So pwede na yan mga boss. Ito ring sa ating 40 feet mga boss. 3 and above. Masusukat yan mga boss. So it's either 9 meter or 12 meter. 30 feet or 40 feet mga boss. Dito sa length ng ating pipe mga boss. Then mga boss, itong sa 20 feet natin mga boss is tinatawag din tong single random mga boss. Single random. Tapos ito namang sa 9 meters or 30 feet natin mga boss is double random na. Itong dalawa na to mga boss. Yan, itong 9 meters or 12 meter. Double random yan mga boss. Okay? So mga boss, yan naman para sa araw na to. Sana may natutunan kayo mga boss no, kahit papano. God bless and mabuhay. Maraming salamat. Thank you.